11 patay ng matrap sa nasunog na gusali sa Binondo, Maynila. Suffocation, ikinamatay ng mga biktima batay sa inisyal na investigasyon ng BFP. Mga residente ng Mariveles, Bataan, inirereklamo ang masangsang na amoy na isinisisi sa oil spill. Mga isdang namatay, naglutangan sa dalampasigan. BFAR, ipinagpapawol na ang paghuli at pagkain ng mga isda sa mga lugar na nakitaan ng tumagas na langis mula sa MT Terra Nova. Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas noong Hunyo. Japanese Language Learning Center sa Baguio City na illegal na nagre-recruit, ipinasara ng Migrant Workers Department. At isa ka bang OFW na paalis na ng bansa, silipin ang bagong OFW Lounge ng NAIA Terminal 3. Bayan, sumiklab ang apoy sa 5 palapag na gusali sa Binondo, Maynila kaninang umaga. 11 ang nasawi sa insidente matapos matrap sa loob ng nasusunog na gusali. Inaalam na ngayon kung may paglabag sa fire code ang may-ari ng building, lalo't wala umano itong maayos na fire exit at may mga harang pa sa labasan ng gusali. Yan ang ulat ni Benji Durango. Kuya Nori. Walang tigil sa pag-iyak si Nori, ang sinasabing may-ari ng nasunog na karinderyang ito sa Carvalho Street, Binondo, Manila. Mag-alas 7 ng umaga kanina nang makita ng isang pa-off-duty na CQ ang pagsiklab ng LPG ng kainan. Sinubukan pa niyang apulahin ang apoy pero di na niya kinaya. Nagtaka na lang po ako bakit nagtakbuhan po yung sa tabi namin sa kantin. Sabi ko bakit ang nangyari. Pagtingin ko nga po, ang laki na ng apoy. Ngayon po, may responde po sana ako, kukuha kong basahan para takpan yung LPG. Huli na po. Mutik pa ako abuti ng putok. Nakitakbo na rin siya. Naiwang na trap sa itaas ang 11 tao kasama ng asawa ni Nori na sandali pa lang iniwan ng pwesto. Kumusta po? Ano ba nangyari? Kasama rin sa mga nasawi ang 2 Coast Guard personnel, 3 empleyado ng isang grocery at retail store, isa pang babae at 4 na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Siya po yung asawa nung natrap din sa loob doon sa karinderya. Saka may mga border na nandun sa loob na hindi nakalabas. Nandun pa sila? Rescue ba sila? Parang wala ho ata, 11 sila. Isang taga-bangko na pasugod din sa fire scene, si Judian. Hinahanap ang 2 katrabaho na sa gusali rin ito nakatira. 13 hours na po silang hindi makontak. Tapos yung lalaki po, yung kaibigan ko si Christopher, ayun, opening po yung schedule niya, so hindi na rin siya nakapasok. Natagpuan sila sa 2 silid sa mezzanine at 3rd floor. Magkakatabi, sunog na sunog sa ibabaw ng kanilang double-deck na higaan. Pare-parehong nalagutan ng hininga habang mahimbing ang pagkakatulog. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po yun, hindi po nakita lumaki na po yung apoy, nasuffocate na sila. Kaya wala po tayo nakita sa CR, wala tayo nakita sa pinto, kundi nandun lang po sila sa higaan po nila. May fire exit ladder naman sa labas ng gusali, pero hindi na ito nagamit pa ng mga kaawa-awang biktima. Meron lang po silang secondary exit, kaya lang po hindi po ganun kalaki o not sufficient enough. Inaalam na ngayon kung may violation ng may-ari, lalo't ang karinderyang ito ang bukod tanging daanan ng mga residente paakyat at pababa ng gusali. Naharangan din ng mga gamit sa paggawa ng hopya at siopaw ang daanan na peligroso, lalo na kapag may emergency. Medyo obstructed po ang ating mga hallway at mga exits. Stair. Nakita po namin doon is yung mga since paggawa po yung taas ng mga tinapay o puto, ay yung mga ibang gamit po nakalagay lang po sa gilid ng hagdanan. Umabot lang sa ikalawang alarmang sunog na agad ding naapula pasado alas 10 ng umaga. Tinatayang nasa 100,000 piso ang halaga ng napinsala, bukod pa sa 11 buhay na nawala sa disgrasya. Benji Durango, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Sa ibang balita, apektado na ng ipinatutupad na fishing ban dahil sa oil spill ang supply at presyo ng isda sa ilang pamilihan. Pinag-iingat naman ng BFAR ang publiko sa pagkain ng mga isdang apektado ng oil slick. Ang detalye sa ulat ni Clazel Pardilia.
Pamahal ng pamahal po. Instead of 1.5 kasi marami kami, 1 kilo. Babawasan po. Nagbawas na lang ng biniling isda si Eds, mapagkasya lamang ang budget. Tumaas kasi ang presyo ng isda at iba pang laman dagat sa Litex Market. Dati, mga makuha na namin ng sa Muniti, 160 gano'n. Ngayon, 220 na. Gaya ng talakitok, ngayon. Ay dati, ano lang ito, 160, 170, 180. 250 na. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila, sumampa rin ang presyo ng bangus at galunggong. Dahil sa pagkano ng bagyo, yung nalubog na barko, hindi sila makapaglaot. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, apektado na ang supply ng isda, bunsod ang ipinatutupad na fishing ban sa ilang lugar na apektado ng oil spill. Kamakailan lamang, lumubog ang motor tanker Terra Nova sa Bataan na nagdulot ng pagtagas ng langis na umabot na sa iba't ibang lugar. Nagdeklara na ng fishing ban sa Limay, Bataan. Ipinagbawal naman ang pagkuha ng lahat ng uri ng shellfish gaya ng tahong, tulya at mud crab sa Cavite. Bawas naman ang nahuhuling isda sa ilang lugar na may oil slick sa Bulacan. Yung isang producer sa Bulacan, before this incident, ang harvest niya is 55 tons. But yes, today, according sa report niya, nasa 4 tons na lang. Imagine that, malaki. Affected na, even not only the prices, even the supply. Hindi lang Region 3 ang magkakaproblema. Even Metro Manila and other neighboring regions na umaasa ng isda dito sa Region 3 ang magkakaroon ng problema once na lumala. Pinag-iingat ng BFAR ang mga consumer at pinapayuhang huwag kainin ang mga isdang apektado ng oil slick dahil mapanganib ito sa kalusugan at posibleng magdulot ng food poison. Batay sa sensory evaluation na ginawa sa ilang isdang nakolekta sa Noveleta at Rosario, Cavite, nakitaan ng bakas ng petrochemicals ang mga nakuhang sample pero naobserbahan na raw ito bago pa mapansin ng oil slick o langis sa naturang lugar. Kaya maaring bunso din ito ng paglilinis sa mga barko sa mga daungan o bagsakan. Ang petrochemical ay produktong mula sa langis na mapanganib sa kalusugan at maaring magdulot ng cancer. Hindi raw dito nasisindak si Mang Amado. Linisan at hugasan mabuti, ay daan sa mantika para mapatay yung mga bakterya. Pero babala ng BFAR. Hindi naman na pwedeng i-recommendang kainin yung isda basta meron siyang may taint na siya ng petrochemicals. Sa ingestion in many quantity, talagang very fatal. Basta ang rule of the thumb diyan, basta nag-amoy siya, huwag mo nang kainin. Definitely wag na. Ngayon kung nahugasan at niluto mo, lalasa pa din yan. Basta po naglasa na po siya ng langis po. Hindi po siya safe. Patuloy ang monitoring at pagsusuri ng mga isda ng BFAR sa mga apektado ng oil spill at sa mga bagsakan ng isda. Nakatakda ring mag-abot ng iba't ibang tulong sa mga mangingisda, kabilang ang food pack at fuel subsidy. Kalezal Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Umaaray naman ang ilang mangingisda sa Mariveles, Bataan dahil sa paghina ng kanilang kabuhayan dahil sa oil spill dulot ng paglubog ng MTKR Jason Bradley. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas. Dumadaing na ang mga mangingisda sa Mariveles, Bataan dahil sa epekto sa kanilang kabuhayan kasunod ng paglubog ng MTKR Jason Bradley. Kagagaling lang sa laot ni Romy at ang kanyang mga kasamahan. Pero matapos ang ilang oras na pagpalaot, halos 1 kilo lang daw ang kanilang huli. Malayo ito sa 20 kilo bago pa man mangyari ang sunod-sunod na paglubog ng barko sa Bataan. Bukod sa masangsang na amoy nitong mga nakarang araw, napansin din daw nila ang pagdami ng patay na isda sa dalampasigan. Malaki yan. Kapag yung anak ko yan, wala na nga akong mahuli rito. Yun ako kami na-area doon sa kabila ng koridor na yun. Mula dito sa ating kinaroroonan sa Barangay Cabcaben dito sa Mariveles ay abot tanaw na natin yung lugar kung saan lumubog yung MTKR Jason Bradley. At yung ilan sa mga palatandaan dito na nakarating na dito yung oil spill mula doon sa barko ay tulad nitong pinadpad dito na life vest na nagkulay itim na
dahil sa langis. Tadatos ng barangay, aabot sa halos 1,000 pamilya sa barangay Kabkaben ang apektado. Naglagay na sila ng mga improvised spill boom para mapigilan ang pagkalat pa ng langis. Sa kabila ng sinasabing presensya ng oil spill, may mga naliligo pa rin sa dalampasigan ang magpapamilyang ito. Kasama pa ang mga batang nagtatampisaw sa dagat. Si Mark naman, masaya ding nagtampisaw kasama ang kanyang alagang aso. Medyo malabo lang yung tubig, hindi gagaya dati talaga na medyo malinaw siya. Pero ngayon para na siyang medyo malabo. Pero parang yung epekto ng langis. Wala pa naman po. Ang kapitan ng barangay na si Reynaldo, aminadong naalarma na sa sitwasyon, lalo pat hanggang ngayon ay hindi pa nasisimulan ang pag-siphon sa langis. Oras na kumuhan, hindi maagapan kaagad yung ng mga Coast Guard at pumunta rito tong mga langis, siyempre makukuha na yung mga magkakaroon na ng pollution dito at the same time magkakasakit yung mga bata natin dito. Ipinaliwanag naman ng PCG kung bakit hindi pa nila masimulan ang pag-siphon sa halos 1.2 milyong litro na industrial fuel mula sa MTKR Terra Nova. Tapos na ang pagselyo sa lahat ng valves at high-level alarm pipes sa lumubog na MTKR Terra Nova. Nakaposisyon na rin ang receiving tanker sa Ground Zero. Papalitan daw kasi muna nila ang capping bags ng metal caps na unang ipinangselyo para mas maging matibay oras na isagawa ng paghigop ng langis. Aabot daw ng 1 linggo ang paggawa ng metal capping at bibilang ulit ng 1 pang linggo bago ito tuluyang maikakabit. Pag nagmadali tayo sa operasyon na ito, the whole Metro Manila, perhaps the whole Region 4, part of the whole Region 4A and Region 3 will be affected. This will have a massive effect sa Manila Bay kapag minadali po natin. Nag-deploy na ang PCG ng Marine Casualty Investigating Team para magsagawa ng investigasyon. So, tuloy-tuloy po yan. Ang gagawin po natin ay magse-set up na po, magko-collect na po ng data, and then we will analyze kung ano po yung mga violations incurred by these vessels. Nitong nakarang araw pa inirekomenda ng PDRRMO sa provincial government ang pagsasailalim sa state of calamity sa probinsya ng Bataan. Pero hindi pa ito naaprubahan. It's not an easy decision to come up with a state of calamity. There are parameters set by specific guidelines set by the national government that we need to meet first before we can declare another state of calamity. Mula dito sa Mariveles, Bataan, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, kinatigan ng DILG ang balak ng mga LGU na apektado ng oil spill sa Bataan. Nakasuhan ang may-ari ng MT Terra Nova na pinagmulan ng tumagas na langis. Samantala, inaalam pa kung galing rin sa lumubog na tanker ang langis na nakita sa ilang bahagi ng Manila Bay. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Suportado ng Department of the Interior and Local Government ang pagsasampa ng reklamo ng mga lokal na pamahalaan na apektado ng oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Karapatan daw ito ng mga LGU, lalo't naapektuhan ang pamumuhay ng ilang mga residente sa kanilang lugar dahil sa posibleng kapabayaan ng may-ari ng nasabing tanker. This is a great, not only a health hazard for everyone, ecological damage ito. You're talking of 1.1 million of oils, no? Nangyari na po ito sa Mindoro, talagang ilang taon bago makabangon ng ating kababayan sa Mindoro dito. Napakabigat po nito. Target namang simula ng pagsipsip sa langis o siphoning operation sa MT Terra Nova matapos ang paglalagay ng metal capping na gagawin sa lalong madaling panahon. Napakahalaga po nitong equipment na ito para po mapanatili natin na safe yung pong ikakandak natin na siphoning at yun po yung pinaka-gist na gusto po nating ma-attain dito, na safe and secure po na sisimulan natin yung paghigop dito sa mga langis na ito. As to with the date, kung kailan po sisimulan yung siphoning, immediately po ito after na nating maikabit at mailagay itong mga metal cappings. Samantala, ayon sa DNR, may ilang bahagi ng Manila Bay ang nag-exceed sa standard na 2 mg per liter ng langis pero inaalam pa kung mula nga ito sa lumubog na MT Terra Nova.
The Philippine Coast Guard and the DOST are working on yung tinatawag po natin fingerprinting para masabi po natin kung the actual source of the oil contamination in these particular areas na may exceedance ay galing po dun sa Terra Nova. These areas I mentioned, maaaring meron pong mga nakadock rin na doon na mga bangka o ibang mga vessels, so possibly those could be the sources also. Aabot naman sa 31,000 family food packs ang inihanda ng DSWD para sa mga apektadong residente ng oil spill sa Bataan at Cavite. Nakaantabay ang kagawaran sa iba pang kakailanganin na tulong. Nag-uusap na kami ng mga local government units kasi sila ang magbibigay ng mga list sa amin. And meron naman, sabi nga ng Pangulo, hindi tayo natitigil sa family food packs. Pwede natin gamitin yung AICS natin, yung assistance to individuals in crisis situation. Pwede rin natin gamitin yung emergency cash transfer. And we're processing that right now. In fact, nasa OCD na yung request namin for emergency cash transfer para sa bagyo. Pero ngayon, ikokulit naman namin yung para sa oil spill. Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Higit 1 bilyong pisong halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang inihandog ng pamahalaan sa Eastern Visayas ngayong araw sa ilalim ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ang mga benepisyaryo, abot-abot naman ang pasasalamat. Ang detalye sa ulat ni Mela Las Moras. Dala ang kanyang requirements, maagang dumating ang habal-habal rider na si Luis dito sa Leyte Grandstand sa Tacloban City para makilahok sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Eastern Visayas. Kwento niya, anumang ayuda, malaking tulong sa kanilang pamilya, kaya't mabuti na lang at muling dumayo rito ang BPSF Caravan. Bibili po namin ng bigas, mga pagkain, para makatulong sa pang-araw-araw na pagkain namin. Salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa tulong na binigay mo sa amin. Ang mag-inang Annalyn lubos din ang pasalamat na may ganitong programa ang pamahalaan. All-in-one na kasi rito ang mga kailangan nilang tulong. Paglalaanan po namin pagkain, paggastos sa mga anak namin nag-aaral, yung po pang-araw-araw. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng Mega Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ngayong araw sa Eastern Visayas. Kasama rito ang nasa 240 na kongresista at iba pang local at national government officials. Ito ang unang pagkakataon na region-wide ang ikinasang caravan bilang bahagi na rin ng selebrasyon ng unang taon ng BPSF ngayong Agosto. Ayon kay Speaker Romualdez, sa dami ng hatid na ayuda, serbisyo at programa rito, walang duda na ito na ang pinakamalaking BPSF caravan na inilunsad sa bansa sa ngayon. Ito, mga kasama ko dito sa Kongreso, sila po, kami po ang gumagawa ng legislasyon o budget. Yung nakarang Lunes, nakatanggap lang natin yung bagong Net Expenditure Program. Ito po yung nakarang budget ng ating mahal na Pangulo para sa taon 2025. Kaya po nandito po kami. Gusto po rin nakita kung maganda po itong programa na to. At ano kaya? Maganda pa itong Serbisyo Fair? Gusto ba natin ituloy? Sa kabuuan, papalo sa 1.26 billion pesos na tulong at programa ang naihandog sa one-stop shop caravan na ito hanggang bukas para sa nasa 253,000 beneficiaries sa rehiyon. Bukod sa BPSF, inilunsad din sa Eastern Visayas ang Startup Incentive Business Opportunity and Livelihood o CBOL Program, Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program at Integrated Scholarship and Incentives for the Youth o ISIP Program. Sa isang panayam sa PTV, sinabi ni Speaker Romualdez na tagumpay na maituturing ang naging paglulunsad ng naglalakihang mga programa ng gobyerno ngayong araw. Unprecedented, napakasaya ang mga beneficiaries at napakasaya din ang mga congressmen, mga governors at mayors. Kaya itong mga programa ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, itong ISIP, itong CARD, itong CBOL, ay talagang nare-resonate na ito talagang gusto ng mga pambayan. Magtatagal ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair hanggang bukas, August 3.
Alas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nag-courtesy call sa Malacanang isang opisyal ng Japanese Liberal Democratic Party ngayong araw. At pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang oath-taking ng mga bagong opisyal na isang samahan ng mga mamamahayag. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga mamamahayag kasabay ng kanyang pangunguna sa panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng Association of Philippine Journalists ng Samahang Plaridel Foundation Incorporated. Ipinunto ng Pangulo na ang mga miyembro ng media ang siyang nagsisilbing daan para malaman ng publiko ang mga pinakahuling kaganapan sa bansa. Dagdag pa niya, nakabilang sa mga ginagawa ng mga mamamahayag ang magbantay sa mga tiwaling gawain ng mga opisyal ng pamahalaan. You likewise help in holding public officers, including myself, accountable for our actions, recognizing our work when we do well, and pointing out shortcomings whenever our work does not measure up to our sworn duties. Kasabay nito, hinimok ng punong ehekutibo ang media na maging katuwang ng pamahalaan para matulungan ang publiko na tukuyin sa kung ano ang totoo at hindi, lalo na sa panahong naglipa na ang fake news at artificial intelligence. I also trust that you will continue upholding the integrity of your profession by ensuring that practitioners live up to the highest ethical and professional standards of journalism. Let your commitment to responsible, ethical, and fair reporting be the guide in inspiring your colleagues and aspiring journalists to follow your footsteps in the Fourth Estate. Patuloy naman anya ang hakbang at pagsisikap ng pamahalaan para itulak ang ligtas sa environment maging ang kapakanan ng media practitioners sa pamamagitan ng Presidential Task Force on Media Security. We will also foster an environment where members of the media can continue to freely practice their profession in a manner that is fruitful, rewarding, and meaningful. Let us continue to work together in nurturing a truly free and safe environment for all media personnel towards the bagong Pilipinas that we dream of in the years ahead. Kaninang hapon, mainit namang tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang si Japanese Liberal Democratic Party Secretary General Motegi Toshimitsu. Dito ipinunto ng Pangulo ang mas matibay pang relasyon ng bansa at ng Japan at binigyang diin ang patuloy na suporta ng bansa sa mga adhikain ng Japan. Sinabi naman ni Toshimitsu ang kahandaan ng Japan sa pagpapalakas pa ng relasyon nito sa Pilipinas. Nagpaabot din ito ng simpatsya sa mga apektado ng Super Typhoon Karina. Nag-courtesy call din sa Pangulo ngayong araw ang bagong miyembro ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Walter Wasmer. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, tumaas ang net public satisfaction ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Hunyo batay sa pinakahuling survey na isinigawa ng social weather stations. Ayon sa SWS, tumaas sa 55% ang net public satisfaction ng Pangulo mula sa dating 50% nitong Marso. Mula naman sa dating 31%, bumaba sa 28% ang nagsabing hindi sila kontento sa trabaho ng Pangulo. Naitala ang pinakamataas na rating ng Pangulo sa Balance Luzon na nasa positive 38 o good na sinundan ng Metro Manila, gayon din ang Visayas at Mindanao kung saan naitala din ang pagtaas ng rating. Sa basketball, nakuha ng Taiwan Mustangs ang fourth leg title ng Asian Tournament matapos itong tambakan ng Zamboanga Valientes sa score na 146-100 sa Taipei Heping Basketball Gymnasium sa Taiwan. Yan ang ulat ni Ara Jane Flores. Nasungkit ng Taiwan Mustangs ang titulo ng fourth leg ng The Asian Tournament nitong Huwebes ng gabi matapos nitong tambakan ng Zamboanga Valientes sa score na 146-100 sa Taipei Heping Basketball Gymnasium sa Taiwan. Pinangunahan ni two-time NBA champion Queen Cook ang panalo ng Mustangs matapos nitong magpakawala ng 40 points at 10 rebounds. Sa isang eksklusibong panayam ng PTV Sports, hindi maitago ni head coach Chris Gavina ang kanyang tuwa sa kanilang matagumpay na kampanya. I didn't know what to expect. I mean, I've never coached the NBA guy before, so man, they were so professional, like from Dwight, Boogie, Quinn. I mean, they're competitive guys. They're full of passion.
we all know how Boogie is, but end of the day, man, they were just highly coachable. Aminado din ng dating PBA coach na naging malaking hamon sa kanya ang pagmando sa 3 NBA stars. Pero ikinagulat niya ang pinakitang professionalism nila Cook, DeMarcus Cousins at Dwight Howard. Of our championship contentions by acquiring Dwight Howard, Boogie Cousins, and Quinn Cook. It's actually surreal for me. I still can't believe I was able to coach those 3 guys. Muling sasabak ang Mustang sa Grand Finals ng torneo na gaganapin sa Zamboanga mula August 5 to August 12. Pero ayon kay Gavina, magiging malaking hamon nito lalo na't mawawala yung kanilang 3 NBA reinforcements. As far as I know, I know Quinn has already left last night to go to his next playing destination, and I think Boogie and Dwight fly out this morning. I'm sure that they'll find somebody that's going to represent Taiwan and the Mustangs to the best of their ability. Ara Jane Flores para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Patuloy pa rin nangunguna ang China sa medal tally ng 2024 Paris Olympics na mayroong 11 gold, 7 silver at 6 na bronze. Mula naman sa ikapito nitong pwesto kahapon, malaking inangat ng USA na ngayon ay nasa ikalawang pwesto at mayroong 9 na gold, 15 silver at 13 bronze. Nasa pangatlong spot naman ang host country na France na may 8 gold, 11 silver at 8 bronze. Nananatili naman sa pang-apat na pwesto ang Australia na may 8 gold, 6 na silver at 4 na bronze. Mula sa ikatlong pwesto, bumaba sa pang-5 ang Japan na may 8 gold, 3 silver at 5 bronze. Nasa top 6 hanggang top 10 naman ang Great Britain, South Korea, Italy, Canada at Germany. Samantala, wala pa rin nakukuhang medalya ang Pilipinas, ngunit patuloy na lumalaban ang mga natitirang atleta sa Olimpiada. Kasunod ng kanyang maagang exit sa 2024 Paris Olympics, nagpaabot ng mensahe si Yumir Marshall sa lahat ng sumuporta sa kanyang kampanya. Kamustahin natin ang Pinoy boxer sa ulat ni Rafael Bandayrel. Aminado si Yumir Marshall na talagang nakababasag ng puso ang kanyang sinapit sa 2024 Paris Olympics. Maagang natapos ang kampanya ni Marshall nang matalo via unanimous decision kontra kay Turabek Khabibulyaev ng Uzbekistan. Yun na ba yun? Tapos na ba yung hanggang doon na lang ba yung pangarap? Parang gumuho eh. Dagdag pa ni Marshall, hanggang sa ngayon ay wala pa rin siyang mas mataas na pangarap kundi ang makasungkit ng gintong medalya sa Olimpiada. Ang problema, 4 na taon pa ang kailangan niyang hintayin upang mabigyan muli siya ng isa pang pagkakataon. Alam niyo mga idol, iba po kasi yung Olympics eh. Iba yung pangarap mo na simula pagkabata pa lang, yan na yung naging direksyon ng buhay mo. Kaya ganon yung kasakit sa akin na hindi po ako nanalo. Sa kabila nito, taus-pusong pasasalamat ang ipinaabot ng Zamboangueño para sa mga kababayang walang sawang sumuporta at tumutok sa kanyang mga laban. Masaya po ako dahil hindi ko man nakuha yung panalo, pero nandyan pa rin yung mga suporta nyo. Lahat ng mga Pilipino na sumusuporta sa akin, nandyan pa rin kayo. Nauna rito, ipinahiwatig din ni Marshall na unti-unti nang lilipat ang kanyang atensyon sa pagtahak sa mundo ng professional boxing. Bilang isang pro boxer, undefeated pa rin si Marshall sa karatadang 5 wins with 3 knockouts. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, nagbalitaktakan naman sa usapin sa International Criminal Court sina dating Senador Antonio Trillanes at Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye alamin sa ulat ni Daniel Manalastas. Muling nagpatutsadahan sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay pa rin sa issue sa International Criminal Court.
Magugunitang pinalutang ni Trillanes kamakailan ang impormasyong humiling umano ang ICC sa International Criminal Police Organization o Interpol na maglabas ng Blue Notice laban sa ilang dawit umano sa war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Isa sa lumutang na pangalan si De La Rosa na dating hepe ng PNP. Wala akong alam dyan. Hayaan mo yung self-proclaimed na spokesman ng ICC na si Trillanes. I don't care kung ano sasabihin niya. Hindi ko naniwala sa tao na yan. I never proclaimed anything. No? Wala naman ako sinabi. Spokesman ako nung sino. Ako, nakakalap ko yan na informasyon at nilalabas ko yan. Ngayon, kung natotorta sila dyan sa informasyon na nilalabas ko, di maganda. Paliwanag ni Trillanes sa sinasabing Blue Notice. Ang Blue Notice is parang humihingi sila ng tulong sa pagkuha ng impormasyon kung nasaan itong mga yung mga taong yon. Ang mangyayari is dito, kunyari magpupunta ng let's say Korea. So makakalabas ka rito sa bansa na to. Pero kung yung Korea ay isa sa mga nabigyan ng Blue Notice, pagdating mo sa immigration counter ay dadaling ka muna sa holding area. Sakaling lumabas naman ang arrest warrant laban sa mga dawit sa nakalipas na war on drugs, sabi ni Trillanes, kapag dinaan nito sa Interpol. Yung Philippine National Police natin ay obligadong i-execute yan. Kasi ganun yung international agreement natin eh. So tatamaan yung Pilipinas doon pag hindi sinusunod yung Red Notice. Si De La Rosa naman hindi natitinag sa gitna ng mga impormasyon na pinapakawalan ni Trillanes tungkol sa ICC. Kung lulabas ang arrest warrant at ito'y isi-serve sa akin ng taga-Interpol, I will not submit to their jurisdiction. I will not submit to their jurisdiction. Dahil alam ko, wala silang jurisdiction sa atin. At kung sila itutulungan ng ating kapulisan, well, hindi ako magipag-gira sa ating mga kapulisan. I will submit to the authority of our government. Sabi ni De La Rosa, kung sakaling may formal na komunikasyon sa kanya ang ICC, pag-aaralan niya muna. At kung ito ay isang interview lang, wala raw problema. Pero para sa ilang kasamahang senador ni De La Rosa, well, una, ayokong pangunahan kung ano man yung mga speculations na sinasabi ni Numan. Tayo doon sa Senado, may sarili tayong rules. Nauna nang sinabi ni De La Rosa na umaasa pa rin siya sa mga naunang pahayag ng administrasyon na di makakapasok sa bansa ang mga kinatawan ng ICC. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kasunod ng pagbibitiw ni DTI Secretary Alfredo Pascual, itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si DTI Undersecretary Maria Cristina Aldeguer Roque bilang Acting Secretary ng Kagawaran. Base sa pahayag ng Presidential Communications Office, naging malaking bahagi si Roque sa pamumuno ng MSME Development Group ng DTI kung saan naisulong ang iba't ibang programa at inisyatiba ng mga maliliit na negosyo. Bukod dyan, si Roque rin ang humawak sa iba't ibang sangay ng DTI. Nagtapos si Roque ng Bachelor of Science in Industrial Management Engineering, minor in Chemical Engineering sa De La Salle University. Naniniwala naman ang Pangulo na nararapat sa posisyon si Roque dahil na rin sa kanyang dedikasyon at paraan ng pamumuno. Magsasagawa ng 2 linggo na drainage work ang Department of Public Works and Highways sa kahabaan ng northeast-bound lane ng Loyola Street sa Maynila. Sa abiso po ng DPWH National Capital Region, ngayong araw na sisimulan ang pagsaayos ng drainage system sa kalye. Ang mga gagawing rehabilitasyon sa intersection ng Earnshaw Street ay sasaklawin ng northbound lane na may habang 12 linear meters at lapad na 4.50 meters ng Loyola Street. Pinapayuhan naman ng mga motorista na humanap ng alternatibong ruta para hindi maabala. Inaasang matatapos ang konstruksyon sa lugar sa August 16 kung saan agad ding bubuksan sa motorista ang kalsada. Susunod, language school sa Baguio City na illegal umanong pinapatakbo, ipinasara ng DMW. Pulis na binaril ng isang minor de edad sa Cebu, binigyang pagkilala. At mga OFW, ikinatuwa ang bagong OFW Lounge sa NAIA Terminal 3. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
Together, let us fortify our efforts to build a stronger armed forces of the Philippines that will serve as an instrument for peace and for unity, a catalyst for nation building and the vanguard of stability. Malayo na ang narating ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Mula sa simpleng simula nito patungo sa pagiging isang moderno at maaasahang pwersa. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pangako ng gobyerno sa modernisasyon ay mas pinalakas at patuloy na isinusunod. Ngunit ang modernisasyon ng sandatahang lakas ay hindi lamang tungkol sa makabagong kagamitan. Ito ay isang pangako ng kapayapaan para sa pamilyang Pilipino upang makapag-aral, makapagtrabaho at mamuhay ng ligtas, malaya at walang takot. Sa bawat hakbang ng modernisasyon, ito ay nagbibigay ng pag-asa at kanlungan sa mga Pilipino. Tunay ngang malayo pa ang ating tatahakin. Ngunit malayo na ang ating narating. Ito ang sandatahang lakas ng Pilipinas para sa bagong Pilipinas. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021. This present figure is even lower than the pre-pandemic level of 16.7% in 2018. Halos 2.5 milyong Pilipino ang naiangat natin mula sa kahirapan. Kasabay nito, nabawasan ng lagpas 1,700,000 ang bilang ng mga Pilipinong walang sapat na pambili ng pagkain. Patuloy natin pagsisikapan na marami pa tayong may aahon mula sa kahirapan. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF mechanization component na ipinapatupad sa pamamahala ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ay naglalayong pataasin ang ani, kita at kakayahan ng mga magsasakang Pilipino sa pamamagitan ng angkop na makinaryang magagamit mula produksyon ng palay hanggang makatapos ani. Sa tulong ng suporta at ayuda sa mga DA-accredited farmers, cooperatives, and associations, inaasahan na bababa ng 3 piso kada kilo ang production cost at makakatipid ng 5% sa post-harvest losses. Napalaking tulong po ito sa aming mga magsasaka dito po sa bayan ng Morong. Hindi po tulad nung traditional na pagsasaka, kinakailangan mo pang maghanap ng tao para maggapas, magsunong at mag-ani ng aming pong aniin sa aming pong pagsasaka. Salamat sa pagkilos ng PhilMec sa ilalim ng giya at direksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DA Secretary Francisco P. Tio Laurel Jr. Tataas ang produksyon at kita ng magsasakang Pilipino tungo sa isang masaganang bagong Pilipinas. Binigyang pagkilala ni PNP Chief Romel Marbil ang isang pulis sa Cebu na nasawi matapos barilin ng isang minor de edad. Dumalaw sa burol ni Police Staff Sergeant Orvin Seth Felicio si PNP Chief Romel Marbil para bigyan ng medalya. Nasawi si Felicio matapos siyang barilin ng isang minor de edad na kanyang sinita dahil sa pagtakbo palayo sa mga barangay tanod na nagpapatupad ng curfew. Susunduin sana ni Felicio mula sa kanyang trabaho ang kanyang asawa nang mangyari ang insidente. Tinamaan sa kanang braso at sa ulo si Felicio na agad niyang ikinasawi. Ginawaran siya ni PNP Chief Romel Marbil ng medalya ng kadakilaan na tinanggap ng kanyang asawa at mga anak. Samantala, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect na isang minor de edad na itinuturong miyembro ng isang gang.
Sa iba pang balita, ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang language training center sa Baguio City dahil sa illegal na operasyon nito. Ang buong detalye sa ulat ni Dante Gitu. Nagulat ang mga empleyado ng Japanese Language Training Center na ito sa Quezon Hill proper, Baguio City. Matapos ipahinto at ipasara ng Department of Migrant Workers kaninang umaga ang kanilang operasyon. Una rito, nakatanggap ng impormasyon ng DMW na naniningil umano ang training center ng mahigit 50,000 pesos na training fee sa mga trainee at nagbibigay ng referral sa mga lehitimong recruitment agency upang makapagtrabaho sa Japan. Mismong sina DMW Undersecretary Bernard Olalia at Assistant Secretary Francis Ron de Guzman ang nagpaskil sa closure order. Marami na po siyang naipadala. At ang aming pong balita, may tie-up ito na isang lisensyadong recruitment agency sa Maynila. At yun po ay ating paiimbestigahan dahil nga sa reklamo. Paliwanag ng DMW, may permit ang training center sa lokal na pamahalaan ng Baguio City para sa language training. Pero wala silang permit at registration sa ibang operasyon. Tatlo yung nag-email, nagkakahalaga na around 80,000 to 100,000 yung singil sa kanila. Nag-training sila pero hindi naman sila nakaalis o hindi pa sila nakakaalis. So parang ang modus yata ay mag-training kayo sa amin. Pag dito kayo nag-enroll, sure yun na may trabaho kayo sa Japan. Yun yung pinagbabawal natin kasi wala nga naman silang lisensya. Posibleng maharap sa kasong syndicated illegal recruitment ang mga empleyado ng training center. Klaro sa investigasyon, klaro din doon sa operations na ginawa ng mga operatiba natin sa pakikipagtulungan din ng lokal na pamahalaan na may illegal nga na modus na ginagawa dito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayagang nagmamay-ari ng training center, pero iginiit niya na wala umano silang illegal na operasyon. Dante Gitu, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Nasa kote ng NBI sa Cebu City ang isang drug suspect na naglalako umano ng hinihinalang shabu malapit sa isang simbahan. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Matapos makatanggap ng impormasyon na may naglalako ng iligal na droga, ilang metro lang ang layo mula sa Cebu Metropolitan Cathedral, ikinasa ng National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office ang isang operasyon. Nahuli ang target na sospek na kinilalang si Baby Umpad Talaba. We received that this certain Inday is selling prohibited drugs at a jeepney terminal near the cathedral to jeepney drivers, taxi drivers, and even these habal-habal o drivers. Nakuha ng mga otoridad kay Talaba ang nasa mahigit 20 pakete ng hinihinalang shabu at pera. Sa investigasyon ng NBI, matagal nang nagbibenta sa mga PUV drivers si Talaba sa mga paradahan. Based on our initial surveillance, although we just received it this month, the first week of July, that this operation has been going on for several years because this, as we all know in Cebu, this area in the cathedral has been a long time location of this jeepney terminal, and the suspect, Baby Umpad, has been selling her wares. Actually, she has a small sari-sari store beside the street. Isinailalim na sa inquest proceedings si Talaba habang nakikipag-ugnayan naman ng NBI sa ibang ahensya ng pamalaan para matukoy ang mga public utility vehicle drivers na mga parokyano ng nahuling drug reseller. Kasong paglabag sa Section 5 at 12 ng RA 9165 ang kasong isinampa ng mga otoridad kay Talaba. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Itinanggi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang itinuturong offshore bank account sa Cayman Islands na nakapangalan umano sa kanya. Handa naman siyang patunayin ito sa kamera
kung saan may resolusyon ng isang kongresista na imbestigahan ang umano'y suhulan ng Comelec at Miro Systems Company Limited para sa gagamiting automated counting machines sa 2025 elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Hindi na lang basta sabi-sabi, kundi dadaan na sa formal na investigasyon ang mga umano'y anomalya sa kontrata ng Commission on Elections para sa fast-track system provider ng Pilipinas sa 2025 automated elections. Naghain na kasi ng resolusyon si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta para silipin ng Kamara ang di umano'y panunuhol na ginawa ng Miro Systems Company Limited kay Comelec Chairman George Erwin Garcia noong bidding para sa gagamiting automated counting machines. Isiniwalat pa ni Marcoleta na may mga aktibo pa raw offshore account si Chairman Garcia sa Cayman Islands dahil nakapagdeposito di umano ang isang volunteer mula New York ng tig $100 sa mga accounts na ito at lumabas pa anya na ang may-ari talaga ay ang pinuno ng komisyon. Pero imbis na magbalat sibuyas si Garcia, mas natuwa pa siya na diringgin sa Kamara ang mga aligasyong ibinabato sa kanya. Sabi ni Garcia, naniniwala siyang dito mabubulat-lat ang katotohanan na wala talaga siyang kahit anong offshore bank accounts. Handa rin siyang maglabas ng waiver para sa Anti-Money Laundering Council na imbestigahan kung kanya ba talaga ang bank accounts na ito. Handang-handa po akong humarap sa kahit anong pagdinig sa Kongreso. Sapagkat, una, pinanumpaan ko na po yung sinabi ko na dinidinay ko ang lahat ng accounts na yun. At number 2 ay ako po yung nag-waive sa lahat ng accounts na yun. Pero ngayon pa nga lang, pinatunayan na ni Garcia na hindi sa kanya ang mga bangkong itinuturong pag-aari niya. Git niya, posibleng binago umano ang pangalan ng may-ari ng offshore account numbers na pinadalhan ng pera at ginamit lang ang pangalan niya. Dahil sila mismo sinubukang mag-wire transfer sa pagitan ng dalawang local bank accounts sa Pilipinas gamit ang tamang account number pero maling pangalan. Lumabas, nalulusot ang pera kahit pa nga ipadala ito kay Batman. Subukan nyo po, magpadala kayo by wire transfer, kahit sa text lang, wire transfer, kahit 10 piso lang po. Sa sarili nyong account, baguhin nyo po yung pangalan, huwag nyo po i-reflect ang pangalan nyo. Lagyan nyo Batman, Superman, Wonder Woman, bahala na po kayo. Tanong, yan po ba ang transaction ay magiging successful? Sagot, opo. Yan pong bagay na yan ay mismong batas din kahit sa Amerika, na ang magkocontrol in case of conflict o hindi pagkakatugma ay laging account number. Pero may hirit din si Chairman Garcia. Bakit ba kailangan umano idiin ng mga nag-aakusa sa kanya na gamitin ulit ang 93,000 na mga lumang makina na galing sa dating system provider na Smartmatic? Sana rin anya, mabulat-lat talaga kung saan nanggagaling ang mga offshore bank accounts na ito dahil ang mga local bank accounts naman na ibinato sa kanya dati ay napatunayang peke. Kaya hamon ni Garcia sa nag-aakusa, panumpaan ang kanilang akusasyon para mapanagutan o makasuhan ng perjury kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. Paano mo naman po lalabanan yung isang tao may immunity, hindi mo pwedeng kasuhan mo man madidismiss? Kasi nga po, Congress is still in session. Hindi po ba sana parehas na lang? Sana panumpaan din yung akusasyon sa bawat account. Ito po ay isang open challenge. Panumpaan din po yung akusasyon sa bawat account. Sa ngayon, umaasa si Garcia makakatulong sa kanya ang investigasyon ng AMLAC para patunayang wala siyang tinanggap na anumang suhol. Ang Miro Systems naman, wala pang tugon sa bagong isyong ibinato ni Representative Marcoleta. Pero dati na nilang sinabi na pawang profesional lang ang lahat ng transaksyon nila kay Chairman Garcia. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Laman ng mainit na diskusyon ngayon ang Algerian boxer na si Imane Khelif, ang boxer na nakatanggap ng disqualification mula sa International Boxing Association matapos bumagsak sa gender eligibility test. Sa una niyang laban kahapon sa 2024 Paris Olympics, 46 seconds lang ang kinailangan ni Khelif upang talunin si Angela Carini ng Italy. Nag-forfeit si Carini sa laban matapos umanong mangamba para sa kanyang kalagayan. Dahil sa insidente, samot-saring mga debate ang kumalat sa social media kung dapat nga bang pinayagang lumahok si Khelif sa Paris Olympics. Ayon sa mga kritiko ni Khelif, mali ang desisyon ng IOC na payagang makipagsapalaran ang kontrobersyal na boksingero sa women's division. Depensa naman ng mga sumusuporta kay Khelif, tama lang na nabigyan siya ng pagkakataon dahil isa siyang biological female. Hyperandrogenism ang tawag sa kondisyon ni Khelif.
kung saan meron siyang mataas na testosterone level bagamat pinanganak na babae. Ito ang parehong issue na hinarap ng Filipina track and field athlete na si Nancy Navalta na nidisqualify sa paglahok sa 1996 Atlanta Olympics dahil parehong kondisyon. May payong ilang former Olympians para sa mga atletang kumakatawan sa bansa ngayong taon sa ginaganap na 2024 Paris Olympics. Para sa detalye, narito ang ulat ni Paulo Salamatin. Nagpaabot ng pagsuporta at pasasalamat ang ilang mga dating Olympians para sa mga atletang nagwawagayway ng bandera ng Pilipinas ngayong taon sa ginaganap na 2024 Paris Olympics. Sa Facebook post na Pinay weightlifter 2020 Tokyo Olympic gold medalist Heidelin Diaz, ipinaabot niya ang kanyang dasal at buong suporta sa lahat ng mga representante ng 2024 quadrennial meet. Ayon naman kina 2016 Rio Olympian Charlie Suarez at 2020 Tokyo Olympic shooter Jason Valdez, malaki umano ang kanilang respeto at tiwala sa mga atletang lumalaban ngayong taon. I'm really proud kasi as being an Olympian din, no, hindi lahat kasi nabibigyan nga ng chance makapag-Olympics. Aywan ko kung salita hindi lang ako yung nananalangin at sumusuporta para sa kanila. Kung Pilipino, siguro sa anong sulok ng mundo ay nakantabay lagi sa laro nila. Nagbigay naman ng payo ang dalawang former Olympian para sa mga atletang hindi nagtagumpay na makakuha ng medalya para sa Pilipinas. It's not yet done. We still have some athletes to compete for buying medals kasi nga we still have EJ, Kaloy still. Yung actually nandyan pa si Elrin, so weightlifting is one of our big chances din at least. Ganun naman talaga ganun naman po talaga sa larangan ng boxing. Lahat po ay nananalo at hindi lahat din po ay natatalo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-ensayo ng buong Philippine team kung saan 13 atleta pa ang nakatakdang makipag-compete para sa inaasam na gintong medalya ng Pilipinas. Paulo Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ika nga, wala nang ibang mahihiling pa dahil panalo ang Olympian boxer na si Ira Villegas sa araw mismo ng birthday niya sa naganap na round of 16 ng women's 50-kilogram event ng 2024 Paris Olympics kontra kay Rumsey Boulam ng Algeria kaninang madaling araw. 5 judges ang pumabor sa 29-year-old Tacloban City native boxer sa score na 30-27, 29-28, 29-28, 29-28 at 30-27. Dahil sa naitalang unanimous decision win, nakuha ni Villegas ang ticket paakyat sa quarterfinals katapat ang home bet na si Wasila Caderina na magaganap nitong darating na linggo. Sa ngayon, isang panalo na lamang ang kinakailangan ni Villegas upang tuluyang masungkit ang assured bronze medal sa Pilipinas. Makakasama ni Villegas sa medal contention ang dalawa pang boxing bets ng Pinas na sina 2020 Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam at Nesty Petesio. Malaking bagay ito para baguhin yung buhay ko ng pamilya ko. Yung goal po is manalo. Yun lang po talaga yung mindset. Tsaka yun nga po, focus muna, relax. Napakalaking bagay yun sa akin, lalo na po at Olympic po ito. Malaking bagay ito para baguhin yung buhay ko ng pamilya ko. At yan ang latest sa mundo ng palakasan. Ako si Meg Siozon ng inyong Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, itinurnover na sa DSWD Pasay City ang nasa 11 delivery trucks at heavy-duty forklifts na pinondohan ng ilang senador. Yan at iba pa sa Express Balita ni Alan Francisco. Pinangunahan na DSWD Secretary Rex Gatchalian at Senador Joel Villanueva ang turnover ceremony at inspeksyon sa 11 DSWD delivery trucks at heavy-duty forklifts sa DSWD National Resource Operations Center sa Pasay City. Nagkakahalaga ng 46.6 million pesos ang naturang programa na napondohan sa tulong ng senador.
Lumagda sa isang kasunduan ang Department of Education o DepEd at Khan Academy Philippines para palakasin pang edukasyon sa bansa. Sa pamagitan ito ng paggamit ng Khan app sa mga piling eskwelahan sa Pilipinas, kung saan mas mapadadali ang pagkatuto ng mga bata gamit ang digital devices. Nakikita rin ng DepEd na malaki ang potensyal ng inisyatiba para mas mapataas pa ang ranking ng Pilipinas sa mga international assessment. Patuloy na pinalalakas ng TESDA ang Technical Vocational Education and Training sa bansa para matiyak ang employability ng mga magtatapos sa mga kursong nakapailalim dito. Kasado na rin ang pagbuo ng TESDA ng TVET Industry Board para tugunan ang skills mismatch sa mga individual na kumukuha ng TVET courses. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Tuwang-tuwa naman ang ilang kababayan nating OFW sa handog ng Overseas Workers Welfare Administration na bagong OFW Lounge sa NAIA Terminal 3. Laking ginhawa ang bigay sa kanila bago sila lumibad sa ibang bansa. Ang detalye sa ulat ni Noel Talakay. Libre na ang pagkain. Relax na relax pa. Ganito inabutan ng PTV News team si Lubis na chill sa loob ng OFW Lounge sa NAIA Terminal 3 habang naghihintay ng flight niya pa Abu Dhabi mamayang alas 11 pa ng gabi. Eat all you can. Kaya yun malaking tulong sa amin mga OFW. Tapos, ayun sir, malaking gastos talaga. Kwento niya, 10 taon na siyang OFW, ngayon lang anya siya nakaranas ng ginhawa at importansya bago umalis ng bansa. Taga Isabela, si Lubis, kaya bago ang kanyang flight, nakikitara muna siya sa kanyang kamag-anak sa Maynila. Malaking pasalamat namin dito na open ito kasi dito na kami nagtatambay. Tapos lahat po is free. Isa lang si Lubis sa nag-e-enjoy sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 3. Batay sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, tumaas ang bilang ng gumagamit ngayon ng OFW Lounge mula sa higit 600 kada araw noong July 19, ngayon nasa 1,000 na ito. Directive ito ng ating Presidente, President Bongbong Marcos, na siyempre yung mga husay natin pagtatrabaho, kailangan maibigay natin sa administrasyon para naman makatulong. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, sa ngayon patuloy pa rin ang pag-develop sa kanilang mga OFW Lounge. We're aiming to constantly improve yung kanilang stay dyan. Ang nakakatuwa, pagka napunta kayo doon, yung simpleng nakangiti yung mga OFWs, nakakatuwa na eh. And then yung kanilang mga gamit, inaayos na rin natin. In fact, nag-uutos nga ako, sabi ko yung mga maleta nila, lagyan na natin ng takip para pag galing sila ng lounge, alam na pagka nakita mo silang hinatak yung kanilang bagahe, makikita mo na nanggaling sila sa lounge. Plano na rin ng ahensya na magdagdag pa ng mga OFW lounge sa iba't ibang airport ng bansa, kasama na ang international airports at iba pang mga terminal. Sa ngayon, NAIA Terminal 1 at 3 pa lang ang may OFW lounge. We are looking forward with the cooperation of all our valuable stakeholders na magtayo pa. And also the Seafarers Hub. Ayon naman kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, ang OFW Lounge ay isang red carpet treatment sa mga OFW, lalo na't malaki ang kanilang kontribusyon sa kanilang pamilya at ekonomiya ng Pilipinas. Para sa mga OFW na nais gumamit ng OFW Lounge, ipakita lamang ang flight ticket at Overseas Employment Certificate. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At yan po, may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Maan Macapagal para sa Bayan. Patuloy na maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan. Hanggang sa Lunes, ako si Dayan Querer ng inyong Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.